Dahil ba ay alyado ng mga Duterte? No? Napakagarapal talaga, mga kaboses. Mga kaboses, ang napakandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's video, mga kaboses, pag-uusapan po natin ito pong garapalan po ngayon, no, na ginagawa, mga kaboses, ng Commission on Elections, no, na parabagang niloloko na talaga ang taong bayan, mga kaboses, at akala nila ay maluloko nila ang taong bayan, no? Marami pong nangyayari, mga kaboses, doon po sa mga overvotes na issue, no po. Tapos po ngayon, ito pong bigla pong pagkapanalo, no, ng mga kontrapartido ng mga Duterte, no? At yung mga Duterte allies, mga kaboses, na nanalo during election ay dinisqualify po, mga kaboses. Ngayon, ito yung magandang pag-usapan natin ngayon na issue, mga kaboses, no? Dahil po, no, boses po natin, no, ang kailangan ngayon, mga kaboses, at kailangan po tayo, no, na mangialam, mga kaboses, sa nangyayari po ngayon sa ating lipunan. Hindi po pwede itong baliwalain, mga kaboses, dahil po karapatan po ng taong bayan ang nasasagasaan dito. Kasi, di ba po, tayo po ay namimili, no, ng mga gusto natin na maglingkod sa ating bayan. At tayo po ay hindi bumuboto doon po sa talagang alam po natin na wala pong nagawa na maganda sa ating bayan, mga kaboses. Ganyan tayo, mga Pilipino, kasi nasa demokrasya tayo, mga kaboses. Ngunit, no, sa nakikita natin ngayon na action nito pong Commission on Elections, mga kaboses, ay parang kinukuhanan na tayo, no, ng karapatan, mga kaboses, kasi yung gusto nating maluklok na mga tao, mga kaboses, ay dinidisqualify na nito pong Commission on Elections, mga kaboses. So ngayon po, sumabog po ngayon social media. Marami po mga opinion, marami po mga punto, marami po mga social media bloggers, no, ang mga nag-post, mga kaboses. Pero ito yung nakuha ko, mga kaboses, nakakuha sa aking atensyon. Napakaganda pong basahin at magre-react po tayo, no, dito po sa vlog ni Tio Moreno. Sa post po ni Tio Moreno, mga kaboses, no, kanya pong opinion piece, mga kaboses, magre-react po tayo dito. Kasi talagang plansyado ito, mga kaboses. So, reaction video ito, mga kaboses, regarding po sa ito po, no, na issue, mga kaboses. Ayon po dito kay Tio Moreno, kasi binirahan niya po dito si Chairman George Garcia, no, mga kaboses, ng Commission on Elections. At kung matatandaan niyo po, last episode po natin, mga kaboses, pinag-usapan po natin, no, yung final na kaso kay Chairman George Garcia, no, mga kaboses, ni Attorney Harold Respesio na disbarment, tsaka yung bribery case, mga kaboses, na alleged, no, na naniningil pala itong si Chairman George Garcia, mga kaboses, ng 300 million pesos doon po sa isa pong kandidato doon sa Bohol, mga kaboses. At hindi po nanalo ngayon, mga kaboses. At siningil po ni Chairman George Garcia, alleged, mga kaboses, aligasyon pa po ito, no? Kasi kinasuhan po si Chairman George Garcia sa mga aligasyong ito. 300 million daw yung inalok, mga kaboses, para po papanalunin, mga kaboses, yun pong tumatakbong congressman doon sa Bohol, mga kaboses. Now, basahin po natin ito. Pagkadami-dami po ng issue, mga kaboses. Ayon po dito sa post ni Tio Moreno, when the people vote but power overrules, mga kaboses. The June 18, 2025 rulings of the Commission on Elections or COMELEC are a serious cause for concern, not just for those allied with the Dutertes, but for every Filipino who believes in the sanctity of their vote. In a move that many see as politically charged, the Duterte Youth Party List, which garnered 2,327,549 votes and rightfully earned 3 congressional seats,
was disqualified. Mantakin niyo po ito mga kaboses ha. This party was the second most voted party list in the country and notably the top choice among men in uniform. Such a strong democratic mandate wiped out with one decision. Adding to the controversy, Luis Joey Chua Uy, who won the 6th District of Manila with 64,746 votes, and his proclamation annulled and declared his COC void ab initio. Mga kaboses, ito, muna tayo doon sa Duterte Youth Party List, mga kaboses. Pagkarami-rami po ng mga party list group, mga kaboses, no? Unang-una, marami po mga party list group na questionable po yung kanilang mga background, mga kaboses. At hindi na po pinagkakatiwalaan ng taong bayan kasi alam po nila ang baho. Kagaya na po ng mga leftists, no? Yung mga left party list, mga kaboses, no? Napatuloy pa rin dyan. Ngayon, matatanggal itong Duterte Youth Party List. 3 seat yan. Aangat na naman. Yun po nga bakanteng seats, mga kaboses, at posible makapasok ito pong Gabriela Party List. Sana yung nakapasok lang ngayon, mga kaboses, itong kabataan, ngayon madadagdag pa ngayon ito pong Gabriela Party List na bumabalot po ito. Itong mga party list na ito, bumabalot po sa kontrobersya, mga kaboses, yung koneksyon po nila sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front, mga kaboses. Alam po ng taong bayan yan. Kaya po, no, iilan na lang po yung mga nagtitiwala. Now, majority of Filipinos, pangalawa po, mga kabos, garnered 2 million votes, no? 2.3 million votes, mga kabos. Ito pong Duterte Youth. At mismong mga men in uniform, bumoto po sa Duterte Youth Party List, mga kaboses, no? So, ngayon, tinanggal nila kasi po sa mga questionable raw po na mga dokumento. Tapos yung representasyon, mga kaboses, at kung ano-ano pa, no, na sinasabi nila na ground for disqualification. Elected na yan eh. Duly elected ng taong bayan eh. Dan tayo nagtataka, mga kaboses, di sana, kung sasabihin nila right after the election, mga kaboses, na ganito, ganyan, may kulang, mayroong kailangang ayusin, sinabi sana nila before the election, no? Before nag-file at before inaprubahan na paging kandidato sila sa midterm election, mga kaboses, dapat doon nila sinabi yun na issue, no? Mga kaboses, pero bakit hindi? Ito po yung question eh. Para magbigay po sana ng daan doon po sa mga party list group, mga kaboses, na i-file yung kailangan i-file ng mga documents, no, to prove na yung kanila pong party list, mga kaboses, ay lehitimo, no? Maliban sa lehitimo, mga kaboses, meron talagang tunay na representasyon, no? Kasi po, mismo ng taong bayan, kitang-kita kung gaano ka ayos, no, yung Duterte Youth, mga kaboses. Tapos, ito pong gobyerno ay basta-basta na lang dinisqualify, no? 3 seats ang ibinigay ng taong bayan eh, ng Duterte Youth, tapos ganun lang kadali, no? Dahil ba ay aliado ng mga Duterte, no? Napakagarapal talaga, mga kaboses. Pangalawa, no, nagpapakita po talaga ng garapalang action dyan. Ito po si Benny Abante dyan po sa Maynila. Talaga naman pong wala na pong sumusuporta sa kanya, no? Humihina na po yung boto niya, mga kaboses. At nanalo po ang kanyang katunggali na si Luis Joey Chua Uy. Joey Chua Uy, mga kaboses. Nanalo, kilalang kaalyado ni Duterte, mga kaboses, no? Tinalo si Benny Abante na kaalyado, kilalang kaalyado ni Martin Romualdez, no? Ngayon, bigla pong nagdeklara na naman itong COMELEC na i-disqualify si Joey Chua, mga kaboses, mavo-void ang kanyang COC after the election na. At ito pa ang masaklap,
papaupuin ng COMELEC yun pong hindi binoto ng majority ng mga tao, no? Ito pong si Benny Abante. Napakagarapal talaga, oh. Kapala ng muka, hindi na kayo nahiya sa taong bayan eh. Dapat siguro kinonsultan nyo muna yung taong bayan kung gusto ba nila, no? Yung ganoong pamamaraan, mga kaboses. Kung gusto ba nilang umupo itong si Benny Abante, kasi pinagbotohan yan eh. O nagsagawa man lang kayo ng re-election dyan, papalit kay Chua. Or else, dapat noon pa pong pag-file ng COC, mga kaboses, ay na-determine na po yung mga questionable na dokumento ni Joey Chua. Ganun po sana yun eh. No? Pero ano nangyayari ngayon, mga kaboses? No? Halos po ng mga na-disqualify ay mga kalyan ng mga Duterte. No? Mga kaboses. At nababalot pa sa kontrobersya ito si Chairman George Garcia. Mga kaboses. So ngayon, dito tayo, mga kaboses, continue tayo sa pagbasa. What does the law say? If a candidate's certificate of candidacy or COC is declared void ab initio, void from the beginning, after being proclaimed and sworn in, the second placer cannot automatically be declared the winner. The Supreme Court has made this clear. Votes for a disqualified candidate are considered stray. And unless the second placer proves in the House of Representatives Electoral Tribunal that they received the highest number of valid votes, the seat should be declared vacant and a special election may be required. So how then did Bienvenido Benny Abante get declared as the duly elected representative without winning the vote? This is a direct blow to the democratic process. Disqualifying duly elected candidates from one camp while installing losing candidates from another reveals a glaring double standard. It sends a dangerous message that if you are allied with Duterte, you face disqualification even with the people's vote behind you. If you're allied with Marcos or Tambangag Black, you win even when you lose at the polls. COMELEC was created to protect the electoral process, not to tip the scales based on political allegiance. The independence is not optional, it is constitutional. And yet, what we see today is an institution whose credibility is being called into question, not by partisan pundits, but by the very voters who are being ignored. When elected voices are silenced and defeated candidates are installed, the real losers are not the disqualified. It's the people who voted for them. If this continues, the vote loses its value. The system collapses under the weight of political convenience, and democracy in its truest form become a performance stage, rigged and hollow. The ballot belongs to the people, not to those in power, not to those who can cancel, disqualify, or install. Gising na Pilipinas, this is Democracy and Danger. An editorial piece po mula po kay Tio Moreno. I agree. Sa lahat po ng punto dito, mga kaboses, agree po tayo dito. Ang balota ay para sa tao, mga kaboses, at hindi para sa ilan. Mahiya naman kayo, COMELEC. Chairman George Garcia, mahiya ka naman, no? Mahiya na naman po kayo sa taong bayan. Kayo po, mga kaboses, ano po yung reaksyon ninyo? Opinion suggestion regarding po sa issue na ito. Open po ating comment section, at nga pala, mga kaboses, pwede nyo pong bisitahin ang ating pong community post, mga kaboses, ating community. Meron po tayong community sa YouTube natin, mga kaboses, kung saan pwede po kayong mag-upload doon. Pwede po kayong mag-post, pwede po kayong mag-usap doon sa ating community, sharing of ideas, mga kaboses, para po ay tayo po ay mag-enjoy doon sa ating community regarding po sa atin pong mga talakayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, at manatili lang po kayong updated dito po sa Standpoint Analysis.
Comment po kayo sa baba. Please subscribe. Click the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng kaganapan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig dito sa Standpoint Analysis mga kaboses. God bless po sa inyo lahat and bye-bye.